Dito mga kababayan, lalong ma-realize ninyo ito. Marirealize ninyo mga kababayan, itong aking sunod na topic. Ano nga ba ito? Kay Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan. Mag-live ka pa mamaya gabi, Ken? Sabi ni Ma'am Ginger T. Hindi po siguro ma'am, baka bukas mag-live ako ng tanghali at saka umaga. Dalawang beses tayo mag-live. So ngayon mga kababayan, itong kay Kiko Pangilinan. Dito ko napagtanto mga kababayan. Bakit? Alam nyo ba na si Kiko Pangilinan mga kababayan, meron pong post kaugnay po sa binibitawang tawag dito balita or binibitawang salita or aligasyon ng mag-asawang Diskaya, si Curly at si Sara Diskaya. Ngayon mga kababayan, ito po ay mula sa MPAC Leadership. So basahin ko lang po ha. Kahit kayo, ulitin ko mga kababayan, bago ko tatalakayin ito, kahit kayo mapagtanto-tanto ninyo at mapag-isip-isip kayo na totoo lahat ang opinyon ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Bakit? Ganito po kasi yan. Wait lang ha mga kababayan kasi may ano eh. Ano ba to? Ano to? Ito ha, mga kababayan. Meron kasing napansin si Kiko Pangilinan, mga kababayan, patungkol sa binibitawang salita. Mamlilito ni Hilo po, ni Sara Diskaya at saka sa kanyang asawa. So ito po, mula ito sa MPAC Leadership. Ulitin ko ha, maiintindihan ninyo ito at malaking question mark ito. Bakit? Ang sabi dito, Kiko hits Diskaya's affidavit. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sabi ni Kiko Pangilinan. Senator Kiko Pangilinan on Monday, September 8, questioned the credibility of contractors Pacifico and si Sara Rowena Diskaya following their sworn affidavit on alleged kickbacks in government flood control project. In a post of Twitter, Pangilinan noted that while the Diskaya had been involved in flood control projects since 2016, the named official only from 2022 onwards. Ayan na nga, mga kababayan. Ang sabi nga ni Sara Diskaya sa interview ni Bato, kailan siya nag-umpisang tumanggap ng malaking proyekto sa DPWH? Ang sabi niya, 2016 onward. Ngunit ang mga inilabas ni Sara Diskaya na mga opisyales na nagbibigay daw o inaabutan niya ng kickback ay 2022 onwards. So hindi ba kayo nagtataka? Mga kababayan, he stressed that affidavit must reflect the whole truth and not serve as a cover-up. Hindi maaaring edited or photoshop ang inyong sworn affidavit. Hindi pwede ang cover-up, dapat ay whole truth. Hindi pwedeng sa witness protection ang cover-up. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun ang sabi ni Kiko Pangilinan. Bakit mga kababayan? Kung nagtataka kayo, bakit halos lahat ng binibigkas ng asawa ni Diskaya na si Curly at ni Sara Diskaya, mga kababayan, ay puro 2022 officials? Di ba? Puro 2022 officials. Kaya ngayon mga kababayan, napag-isip-isip ko, hindi ba kaya ito scripted ito ni Boy Toki? Hindi ba kaya si Boy Toki at kaya si Batorni ang nasa likod na pangalanan? Kasi hindi nyo ba napansin mga kababayan, yung script ni Sara Duterte noon na, alam nyo ba, 2 tao lang ang may hawak ng budget ng ating bansa. Si Saldico at si Martin Romualdez. So ngayon yung inilabas na statement ng mag-asawang Diskaya, walang pinagkaiba sa sinabi ni Sara. Hindi niyo napansin, 2016 onward siya kumuha, di ba, ng proyekto. Tapos lahat ng pinapangalanan niya na corrupt daw na politiko ay 2022 pataas. So, nasaan yung 2016 hanggang 2022 na termino ni panahon ni Duterte? Di ba, mga kababayan, hindi ba kayo nagtaka? Bakit wala si Mark Villar doon? Ang amin ni Diskaya, 2016 onward po.
2016 onward. Tapos, bakit na, tanong ko lang, ito ang ito ang pinaka malaking katanungan. Kung si Romualdez at si Saldico ang nasa likod ng mga malalaking kickback, sino ba ang House Speaker nung 2016 onward? May tanong ko lang. Si Martin Romualdez na ba at si Saldico ang may hawak ng Congress nung panahon ni Duterte? Mamirian Solid PM, hello po. Tanong ko lang, kasi ang binuko ng mga Diskaya or Diskaya couple, ano daw, nadamay pa nga yung anak ni Sylvia Sanchez si Anjo Atayde. Na kurap din. Tapos, basta mga kababayan, ito bukod dyan sa nabuko ni Kiko Pangilinan, ito na, yung mga binigkas nitong mag-asawang Diskaya, 2016 onward, tapos yung ipinost nila, mga kababayan ay, mga 2022 officials. 2016 onwards, tapos ang ibubulgar mo, 2022 officials, nasaan si Mark Villar? Sige nga, tanungin kita. Kung nanood sa akin si Diskaya ngayon, 2016 onwards ang sinabi mo. Bakit 2022 onwards na yung nilabas mo na kurap? At dawit sila. Nasaan si Mark Villar? Ito pa, mga kababayan. Bukod dyan, ito yung mga kababayan, na wait lang. Ito. Itinanggi. Ito nga. Si Saldico, mga kababayan, itinanggi nga niya itong sinabi ng mga Diskaya. Kasi bakit? Ito. Itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang mga aligasyon kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara at ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Sa maikling pahayag, pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang mga paratang labas sa kanya sa Senate hearing kanina. Kasunod dito ng pagdawit sa kanila ni at Shirley Diskaya sa mga kickback umano sa mga proyekto. Ihit niya, wala ring batayan ng mga paratang at pawang hearsay o sabi-sabi lamang. Politically motivated din anya ito na layong din lang ilang publiko at iliis ang usapin ng pananagutan. Aliwanag ko, sinertipikahan ng 2025 General Appropriations Act ng dalawang kapulungan ng Kongreso at nilagdaan pa ng Pangulo. Nabito rin ang ilang probisyon at inipit ang paglalabas ng pondo para sa mga proyekto. Hindi rin anya siya nagkomento sa naturang issue dahil ang balinti ng 2025 General Appropriations Act ang subject ng kaso sa Korte Suprema at Ombudsman. Kita ninyo? Kaya hindi nagre-react si Martin Romualdez at si Saldico at sinabi lang nila na fake news ito at hindi totoo. Bakit? Kasi nga, lahat naman ng proyekto na yan na darating kay Saldico at darating sa mga kontraktor, pirmado yan. Liquidated yan. Nakaliquidate yan. So, paano mo sabihin na 25% ang kickback? Inamin mo doon sa Senate hearing kay Bato na 2016 onward. So, kung 2016 onward ka, yumaman, kumuha ng malalaking project, tanong ko lang mga kababayan, asaan yung mga tauhan ni Digong? Asaan yung mga congressman sa panahon ni Digong? Nasaan yung mga DPWH sa panahon ni Digong? Bakit halos lahat ng DPWH sa pinapangalanan ninyo ay 2022 na, onwards? Asan yung DPWH sa panahon ni Mark Villar? Asaan yung mga DPWH officials sa panahon ni Mark Villar? Bakit ni isa doon wala kang binigkas? Samantalang yung isa sa mga DPWH secretary na pumalit kay Mark Villar, kasama mo pa na nagpa-picture kay dalawa mag-asawa. Sino ba yung DPWH secretary pumalit kay Mark Villar? Halatang ito mga kababayan, tama nga si Kiko Pangilinan. Kung 2016 onward ang sabi mo, dapat 2016 officials ang ibubulgar mo. Bakit yung 2022 onward na mga officials ang binulgar?
Sabi ko sa inyo mga kababayan, tapos sabi pa ni Kiko Pangilinan, huwag mong dalhin, nahihingi ka ng witness protection program. Kasi nga, doon pa nga lang nabubutasan na siya eh. Bakit mga kababayan? Sabi nga ni Win Gatchalian, binigkas mo na lahat eh. Binigkas mo na lahat. Tapos sasabihin mo, hindi yun yung tama. Pinangalanan mo na eh. Di ba? Nag-oath siya dyan. Nag-oath siya, tapos nanumpa siya, sa madaling salita, na lahat ng kanyang bibitawan, lahat ng kanyang sasabihin, ay pawang katotohanan lamang. Kaya pag ito'y kanyang bawiin, ay maaari siyang makakasuhan. So once na nag-oath ka dyan, ibulgar mo na lahat. Ngayon, nung hiningian ka ng ebidensya, hiningian ka ng pruweba, meron ka bang pruweba kung sinong pangalan ng pinapadala nilang driver, meron ka bang pangalan or picture man lang, o totoong pangalan kung sino man yung kanyang bagman. Walang may pakita. Pero kung ipakita daw yung mukha, matistify daw niya. Matitestify daw niya, mga kababayan. Sabi ni Curly Discaya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito mga DDS, pumapalakpak. Ayan, okay na po ba? Okay na? Bumalik na po ba? Ayan. Okay na? Bumalik na. So ito na, mga kababayan.